sama-sama tayo magpuri sa nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise you, Jesus! Sama-sama, nagpupuri sa'yo, sama-sama, umaawit sa'yo, nakikilang Diyos, tunay na may puti mo, pag-ibig mo ay hindi nagbabago.
Salamat sa kagalakan, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin para purihin ka sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon. Lord, narito kami, Panginoon, kami lalapit sa iyo, kami magpapasalamat, magpupuri sa nag-iisang dakilang Diyos. We praise you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tayo lumapit sa ating Panginoon. Personal tayong lumapit sa ating Diyos. Hallelujah. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya mong nilaan. Oh, Jesus, ako'y lalapit. Jesus, mag-aalay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y aawit, itataas ang aking piling sa'yo. Ako'y mananahan sa piling mo. Narito kami, Panginoon, magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Oh, yes, Jesus. Sabihin mo, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat,
papuri sa iyo. Gamitin mo kami, Panginoon, gawin ng ayon sa kalooban mo, Diyos. We worship you, Jesus. Ikaw ang maghari sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang maghari sa puso namin. Ikaw ang maghari sa lahat ng ginagawa namin, Panginoon. O purihin ka, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako. Usapin natin ang Diyos. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Gawin natin personal ang awiting ito. Come on, church. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito, Panginoon. Basagin mo ito. Yes, Jesus. Kumilos na, Panginoon, sa umagang ito, sa buhay ng bawat isa na lang ang anak mo. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito, Panginoon. Gamitin
Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa hanggang ito. Salamat po sa araw na ito. Higit sa lahat, salamat po sa biyaya ng buhay mo sa bawat isa. Narito po ang iyong bayan, Panginoon. Sumasamba, tumatapilap po sa iyo. Samahan niyo po ang bawat isa sa magang ito sa aming pagsamba. Ito po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Good morning Good po. morning. Good morning po. Blank screen. Okay yan. Tingnan ko kung gagana ang aking magic. Magic. Walang delay yan. Ayan, wala pa rin. Magandang umaga po ulit. Nagkape yan. Sige po. Mayroon pong konting mga pagbabago pagdating po ng April. So, magkakaroon po tayo ng mga dagdag na pag-aaral, dagdag na programa. So, pinag-aaralan pa po namin kung yung gawain natin ay magsisimula ng 9 o'clock. Kasi ngayon po 9:30, no? Dahil mag-a-adjust po tayo ng time, baka i-adjust po natin sa 9 o'clock. So, ang advice ko po sa inyo, ito po ay sa April. Maaari nyo na pong umpisahan sa linggo. Dumating kayo na maaga para masanay po tayo. Okay po ba yan? Mukhang hirap eh. Alam niyo po, yung talagang habit ay i-adjust po natin panandalian dahil gusto po nating ma-maximize po yung panahon. Sa susunod pong 7 linggo, ako po yung makikita nyo. Magbabakasyon po yung 2 pastor. Yung isa po pupunta sa Africa, yung isa pupunta sa Japan. Wala pong pupunta sa Iran. Ang mangyayari po for the next 3 Sundays, sana ang gagawin ko ay pag-aaral po sa unang 1 John. Ngunit sa Sunday po, puputulin ko muna yon at tatalakayin po natin yung kaguluhan sa gitnang silangan. Pero bayaan niyo po muna akong magsimula sa 1 John. Kung meron po kayong notebook, meron kayong Biblia, samahan niyo po kami sa ating pag-aaral. Titingnan ko kung uubra. Ayun. Ay, hindi rin. Parang wala. Pakibalik niya. Next slide. Okay, para mali. So, si Apostle John po ay mayroong sinulat ng mga aklat sa Bagong Tipan. Yung Book of John, yung tatlong sulat po yan, 3 letters, 1 John, 2 John, 3 John. Yung 1 John po ang ating pag-aaralan for the next 3 Sundays. So, meron po itong 5 chapters, maiksi lang po ito. So, easy reading, basahin nyo, at namnam nyo po kung ano sinasabi ni Apostle John doon. At yung pong Revelation, siya rin po yung nagsulat. Ito po ay sinulat daw sa according sa mga scholars ay noong taong 90 o 95 taon ng ating Panginoon, no? So kung titingnan po natin ang kalendaryo ng mga mananampalataya, si Jesus po ay pinanganak, ang sabi sa taya ng panahon ay mga 3 BC. So medyo mali na nga yung pagkasabi, kaya lang kinokorek nila yun. So namatay po si Jesus at nag-resurrect mga 30 AD. So may pagitan po ng mga 60 taon, saka lang po nakasulat ang karamihan ng binabasa po natin sa Bagong Tipan.
Pero mga 300 years after, saka po na buo yung kaganapan ng mga pagsulat. At yan po ang ipinamana sa atin. Kaya nga, tayo ngayon ay mapalad dahil alam natin yung buong konteksto na gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Si Juan, ito naman ay sinulat niya. Mga scholars po kasi nagtatalo dahil gusto nilang malaman yung detalye. Sinasabi nila, ito po ay sinulat para sa isang Christian community. Isa pong komunidad ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, alam po nila ang Ebanghelyo na ibahagi na po sa kanila. Simulan na po natin ang maikling introduction. Maiksi po ngayong umaga. Tawa ng tao yung dalawang nasa harap. Ito po yung... Sino ko na? Nababasa nyo, no? Ito po yung nakasulat sa unang 4 na talata. Ang sabi po ni Juan, "Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay." Kanina, nakita po natin yung sinabi ka, Apostle John. Kapag sinuri po natin yung pangalan, yung title na Apostle, ang pinaka-strict definition po nun ay yung nakasama po ni Jesus physically. Nung siya po ay nagmi-minister. Ang tanong, si Pablo ba? Si Juan po ang sumulat ito. Si Pablo ay after na. Pero kung titingnan po natin ang story ni Paul, siya po ay tinuruan ng ating Panginoong Jesus ng 3 taon sa disyerto. So, kasama niya po ang ating Panginoong Jesus din. Kaya kiniklaim ni Paul na siya ay isang apostle. Sa kasalukuyan, maaari kayong tumingin sa YouTube, maaari kayong magbasa. Marami pong nagsasabi na apostol sila. Huwag po kayong maniwala doon. 12 lang po yung apostoles. Pang-13 si Pablo. Yung pang-12 ay nag-suicide, si Judas. At sa kasalukuyan, yung apostleship po ay hinahalin tulad naman nila sa mga nagtatayo ng iglesia. Ibig sabihin po yung mga church planters. Pero yung strict definition po ng apostle ay yung pong nakasama ni Jesus nung siya ay buhay pa. Kaya huwag niyo pong tatawagin apostle si Pastor Dante. Joke lang. Tutuloy ko po. At ang buhay na ito ay nahayag. Aming nakita, aming pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama, at sa amin ay ipinahayag. So maliwanag po ron, sinabi niya, yung buhay na walang hanggan. Ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Hesus Kristo. So, maliwanag po ron, sinasabi ni John na si Jesus at ang Ama ay magkasama. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. So, tingnan ko kung yung susunod. Ay, yan pala yung binasa ko, no? Kung meron po kayong... Ayun, sige. Ito po ay sinulat ko na sa wikang Ingles, ngunit sasabihin ko lang po sa wikang Pilipino. Ang sinabi po dito ni Juan ay
pinahayag niya agad yung kanyang nakita, yung kanyang narinig, at yung kanyang nahawakan tungkol po sa salita ng buhay. Yung salita ng buhay na yon ay yung po yung ebanghelyo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At doon sa huli, makikita po natin, ang sabi ni Juan, isinulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Ibig sabihin lang po niyan ay yung kanyang community, at matutunghayan po natin yan habang tayo mag-aaral sa 1 John, ay napasok po ng masamang espiritu. Kaya dito sinabi niya agad na sila ay nagagalak upang maipahayag ito sa kanila sa pamagitan ng isang sulat. Ang sabi ko rito, this is being proclaimed so that the reader may have fellowship with the author and the Son and Father as well. At dahil sa paghayag niyang yon, ang kanyang kaluguran ay nagiging sapat. Yung proclamation niya ay naging sapat para ang kanyang kaligayahan, ang kanyang joy ay maging complete. So ito po yung kapahayagan ni John. Kadalasan po yung sa New Testament, kapag sumulat po yung mga apostol at yung writer, sinasabi na nila yung pangalan nila. Ngunit pag binasa po yung sa 1 John, wala pong makikita kayong authorship. Kaya sinabi ko na po yung sa una, para sa gayon, maunawaan po natin na inuna ni Juan yung kanyang kagalakan para magpahayag sa kanyang kalipunan. Ngunit ito po yung sumusunod sa talatang 5. Technical problem. Ayun. Ang sabi niya sa talatang 5, at itong mensahe na aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ipinapahayag na ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang kadiliman. Ito po yung unang katotohanang ipinahayag ni Juan. Ang sabi diyan, at ito ang mensahe na aming narinig sa kanya. Narinig po nila galing saan? Ito po yung narinig nila galing kay Jesus. At sa inyo'y aming ipinapahayag na ang Diyos ay liwanag. Alam po natin ang liwanag. Sino po ang nakakaalam ng liwanag? Wala dito may apelyidong liwanag. Ito po yung gospel message. Ito po yung liwanag na sinasabi ng ebanghelyo. Ang liwanag po ito ay hindi physical. So, sa mga nag-aaral po, di ba po pag nag-aaral tayo ng science, sinasabi natin mayroong light, di po ba? Yung light galing po saan? Galing sa Meralco, di ba? Ay, hindi. Kapag tinunghayan po natin ang buong banal na kasulatan, madalas pong sasabihin doon yung ilaw o yung light. Ang ibig sabihin lang po nun, yun po yung spiritual light na binibigay po ng ating Diyos sa bawat isa. At yun po ang magpapabigay sa atin ng kaligtasan. Yung gospel po ay hindi ginamit sa sulat ni Juan, no? Ngunit ang sinabi po dyan ay message. So, madalas po ay yung iba yung nahanap nila yung word na gospel. Yung gospel kasi sinasabi natin siya yung news, no? Yung good news. Pero dito, ang sinabi po ni Juan ay ito po ay message or anghelya. Ito po ay proklamasyon ng mga eyewitness account nung nakakita kay Jesus. Kaya nga sinasabi natin, ang sinasabi po ng mga scholars, yung mga apostle po, ay they walk hand in hand with the Lord Jesus Christ. So,
Alam nila yung ginawa, alam nila yung testimony, alam nila yung katotohanan, na-experience nila yung buhay na kasama po ang ating Jesus. So, in short, yung ipinapahayag po ni Juan dun sa kanyang small community, hindi po natin alam kung gaano kalaki yun, ay yung katotohanan na ang kaligtasan ay galing po sa message ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay basic, di po ba? Ito po ay fundamentals, ika nga, para sa inyo. Kumbaga sa sinasabi ko po, nangangaral si Juan sa mga mananampalataya na. May bisita po ba tayo? Wala po ano? Wala. So, kayo, lahat po kayo, alam niyo na yung fundamentals o yung basic ng ating kinatatayuang pananampalataya. Inuulit ko lang po dahil ito po yung sinabi ni John doon sa kanyang community. Magbibuild up po yung kanyang sulat para sa gayon, maunawaan po natin yung pinaka-motibo niya, pinaka-konteksto niya, bakit niya sinulat yung 1 John. Mahalaga pong maunawaan natin at balikan po natin yung ating pong tema 2 years ago. Na tayo po yung ilaw, no? Sabi po sa Matthew 5, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang ibig sabihin lang po nito, kapag dinuktong po natin yung konteksto ni John, ay galing yung ilaw sa Diyos at nire-reflect sa mga anak niyang mananampalataya. Ang awit natin kanina ay merong pahayag na maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus. So yung ilaw na yon, yung reflection ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mensahe o sa pamamagitan ng kanyang gospel. Kayo ang ilaw ng sanlibutan ng isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Yung panahong yon, sa aking pagkaunawa, yung community ni John ay simbolo o isang maliwanag na kalipunan ng mananampalataya doon sa lugar nila. In a sense, yung simula ng sulat ni Juan ay merong kaakibat na warning, na warning para sa kanyang mga kasama doon. Ito po ang kanyang sumunod na kapahayagan. Talatang 6. Ito po ay 3 ifs, 3 buts. Ano po bang if sa Tagalog? Kung, di ba? Pero kung Chinese ka, kung po, tahimik ka kasi. Talatang 6. Ang gagawin po kasi natin ay hindi po ito yung normal na topical na sermon, no? Ito po ay gagawin nating talata by talata sa unang 1, no? Meron tayong lalagpasan, ngunit hahanguin po natin doon yung mga katuruan na atin pong dapat na gawin o dapat na isabuhay. Talatang 6. Ang sabi po ni John, kung sinasabi natin tayo ay may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Yun yung unang if. Bawat if na sinasabi ni Juan, merong but. Ang but sa Tagalog ay ngunit. Yun po yung translation. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya,
na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Sa English po, ayan po sa English. If we say we have fellowship with Him, yet keep on walking in darkness, we are lying and not practicing the truth. Ang kasunod po noon, but if we walk in the light, as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin. Kapag tinungayan po natin yung mga talatang to, kapag tayo po ay nagsabi na tayo ay mananampalataya, kasi ito yung sabi sa 6, if we say we have fellowship with Him, but we keep walking on darkness. So, ang darkness po kasi ay implikasyon ng paglakad sa kasalanan. Tama po ang iniisip nyo. Lahat po tayo nagkakasala. Di po ba yan ang iniisip nyo? O wala nag-iisip ng gano'n? Lahat po tayo nagkakasala. Wala pong exempted. Ang sinasabi lang dito, yung katotohanan na yon, if we keep on walking, kung tayo'y patuloy na lumalakad sa kadiliman, patuloy na lumalakad sa kasalanan, na alam natin kasalanan, tayo po ay hindi nagpa-practice ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, ito ay salungat sa mga dapat nating gawin. Alam niyo po, yung habit, yung practice, ang kasalanan po kasi ay nung sinera po ako ng gospel, ang unang sinabi sa akin, ang pinakakasalanan ng tao ay yung hindi niya pagsunod sa Diyos. Yung kanyang pagtalikod na nangyari po sa hardin ng Eden. So yan po ang pumutol sa relasyon ng Panginoon sa kanyang nilikha. Pag tinungayan po natin ang Genesis, ang sabi ron, tayo ay we were created in the image of God. No? Sa Tagalog po, tayo ay ginawa sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin po, yung karakteristik ng Panginoon ay nandun sa ating images. Ngunit dahil nga sa nangyari sa Eden, ay naputol yon. So ito po ay dinuktungan ng ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, yung sacrifice ni Jesus sa cross, yun po ang naging tulay para yung fellowship natin sa ating Panginoon ay mabuong uli. Kaya dito, sinasabi ni John, if we say we have fellowship with us, yet keeping walking in darkness, we are lying and not practicing the truth. Balik ako, ang audience po niya ay mga mananampalataya. Ang audience po natin ngayon ay mananampalataya. But if we walk in the light, as He Himself in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus cleanses us from all sin. Ang nangyari po, pag tayo ay lumalakad sa katotohanan, alam niyo po, medyo malawak yung scope nung sinasabi niyo, ano? So marami pong gagawin sa paglakad sa katotohanan o sa paglakad sa liwanag ng ating Diyos. Alam po natin, morally speaking, alam po natin kung ano yung mga kasalanan. Sinungaling, nakaw, pumatay ng tao, mga lunya. Marami po yan. Yan po yung kasalanan na alam natin na reflection ng karakter ng tao. Ang sinasabi rito, paglakad natin sa katotohanan,
yung transformation natin from the old me to the new me ay magkakaroon po ng intentional walking according to scriptures. Ang guide po natin, walang iba kundi ang banal na kasulatan. So sinasabi rito, lahat po ng sinasabihan ni John ay mga mananampalataya. So, apparently, walang problema, no? Pero pag tinignan natin, yung ilalim nun, wala silang Biblia nun. Wala silang kagaya ng binabasa natin ngayon. Ang nasa kanila ay testimony ng mga apostol na nakarinig first hand mula kay Jesus. Sa korte po, ang tawag doon ay hindi po hearsay. Ibig sabihin, narinig na nila yung katotohanan first hand. Sa ngayon, pag may nagsabi sa atin na, ay narinig ko si Jesus, ganito ang sinabi. Baka sabihin natin, hearsay yan. Paano mo mapapatunayan? Mapapatunayan, kinausap ka ni Jesus. Pero tayo ay mapalad dahil nga ang kanyang katotohanan ay nalathala o nasulat na sa ating mga Biblia. So, maliwanag din po rito, no? Kapag tayo ay lumakad sa katotohanan o sa liwanag, meron tayong fellowship with one another and yung dugo ni Jesus cleanses us. So, hindi po ito yung one time na nangyayari. Ito po ay continuous na behavior, continuous na fellowship. Kasi minsan, tayo kung mag-isip, parang babalik na naman ako sa digital. Digital kasi, ito. Yung analog kasi, iba yung dynamics nung relasyon sa ating Panginoon. Tayo po ay nagkakasala. Sino po ang hindi nagkakasala? Sino po ang nagkakasala? Kaya nga, yung sinasabi rito ni Juan ay kailangan nating lumakad sa ilaw o sa light, sa katotohanan ng ating Diyos. Tingnan po natin yung pangalawang if. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na nagpapatawad sa ating mga kasalanan, tayo lilinisin sa ating kalikuan. Ito po yung paborito. Noong ako po ay naligtas o tinanggap ko si Jesus. Isa sa mga, alam niyo John 3:16, di po ba? Ito yung isa sa mga talata na tinuro sa amin, yung confession. 1 John 1:9. Ito raw po yung ating safety valve. No? Ito yung ating hindi naman last resort. No? Parang pag nauhaw ka, buksan mo yung gripo, may tubig. Pag madilim ang kwarto mo, on mo yung switch, may ilaw. Ito, ang sinasabi ng ibang nagtuturo, ito yung safety channel natin. Kasi dito, ang sabi ni John, but if we confess our sins, He is faithful and righteous, forgiving us our sins and cleansing us from all unrighteousness. Ang unang sinabi ron, if we say we do not bear the guilt of sin, we are deceiving ourselves. So, alam ko po na alam nyo ng katotohanan, lahat po tayo ay nagkakasala. So sa ating pagkakasala, ang sinabi ni John, kailangan natin itong sabihin sa ating Diyos upang tayo ay bigyan ng kapatawaran. Ngayon, kung
aware po kayo sa mga Katoliko, ang mga Katoliko po ay kinakailangan nila ng confession sa pari. At ang kanila pong assumption ay yung kapatawaran ay ibinigay, ginawad yung kapangyarihan sa mga pare para magbigay ng tawag nila sa English, absolution. So pag ikaw nang umpisal, ito pa yung sinasabi ng act of contrition. Ibig sabihin, sorry kayo. Ginagawa po natin ito dahil tayo po ay mananampalataya, may Jesus sa ating mga puso. Dumidiretso po tayo sa ating Ama, no? At ang ating pong tagapamagitan ay hindi po yung pare, kundi si Jesus. Dahil tayo po ay binigyan ng karapatang maging mga saserdote o pare na makakadiretso sa ating Diyos dahil nasa atin ang Panginoong Jesus. Ito po yung mga maliliit na katotohanan na fundamental po sa ating pananampalataya. Kaya, palagi po sinasabi, ang kaalaman po natin ay nagbi-build up, no? At ito po ay nilalagay natin sa isip, nilalagay natin sa puso, parang sa gayon, alam natin kung anong uri ng pananampalataya ating tinatayuan. So, ang sabi ni Juan, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, tayo ay hindi, niloloko natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ngunit, ang karuktong naman yan, dahil nga yan ay opposite, tayo lahat ay nagkakasala, tayo ay may paraan. Para sa ganon, mapapatawad tayo ng ating Panginoong Yesus. Pangatlo pong if. Basahin ko lang po sa English. If we say we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. So, makikita po natin yung simplicity ng sinasabi ni John, no? It evolves doon sa konsepto ng kasalanan. Nasabi niya rito, if we say we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Kasi po, sa harap ng Diyos, lahat tayo ay nagkasala. So, ang sinabi po ni John dyan, in-address niya, my little children. So, sabi niya talagang anak niya yung kanyang sinusulatan. I'm writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate. The Father, Jesus Christ, the righteous one. Advocate. So, dito, alam niyo po ba yung word na paraclete? Yun po yung reference sa banal na spirito. Yun po yung pinahayag na bago siya umalis, sabi ni Jesus, I will send you a comforter, I will send you a helper, paraclete. No? Ginamit po yan ni John as reference to the Lord Jesus Christ. Hindi po normally ginagamit yun ng ibang sumulat, kundi kay John, yan po ang ginamit niya. Si Jesus po ang ating advocate. Kaya nga din sa 1 John 1:9, ang sabi rin doon, saan ba nanggagaling yung kapangyarihan para tayo patawarin? Babalikan po natin yung Kalbaryo dahil doon po naganap ang lahat at yung resurrection po ang kaganapan nun. At dito, sinabi ni Juan na si Jesus po ang ating paraclete. Siya po ang ating advocate. Siya po ang ating tagapagtanggol sa ating Diyos. Ito ay maaring spiritual in nature, no? Ito po ay, sabi niyo, anong kahulugan yan sa aking buhay ngayon? Ano naman ang, tayo po ay namumuhay sa dalawang sitwasyon. Bilang kasama po sa mundo, created ng Panginoon with physical lives,
At at the same time, nakilala natin si Jesus bilang tagapagligtas. At tayo ngayon ay nandun na sa spiritual realm, no? sa kaganapan po ng Espiritu. Kaya, ito po ay mahalaga nating maunawaan dahil sa lahat ng panahon, si Jesus po ang ating advocate doon sa lugar po ng ating Ama. Minsan mahirap pong unawain, no? Kasi nasa ba ang Ama? Andon? Andito? So, pag nilagay po natin yung konteksto natin, baka tayo malito kasi tinuturo rin po namin yung omnipresence ng ating Diyos. So, andito ngayon. So, sa lahat ng lugar, nandun ang Panginoon, di ba? Ngunit, yung konsepto po dito ay kapag tayo po ay nagkasala, meron pong paraan para po tayo patawarin. Marami po nagsasabi ay ginagamit po nila yung 1 John 1:9 as escape mechanism. Gawa ko kasalanan, hingi akong tawad. Thank you, Lord. Gawa ko kasalanan, hingi akong tawad. Thank you, Lord. Gawa ko na kasalanan, hingi akong tawad. Yun po yung pinaka-konsepto ng iba. Nagiging escape mechanism yung sinabi rito ni John. Ngunit hindi po yun ang dapat na pananaw natin. Kapag alam po natin kasalanan sa ating mga habit, dapat po natin putulin. Hindi po ito yung sinasabi na kasalanan ng pagkaputol ng relasyon sa Panginoon. Kasi yun po ay naganap na at yun po ay na-breach na natin nung tinanggap natin si Jesus. So tayo po ay ibinigay na o nabalik na yung relasyon natin sa ating Diyos. Ang sinasabi po rito, yung ating pang-araw-araw na paglakad sa liwanag. So kung Diyos ay liwanag, bakit tayo lumalakad sa kadiliman? Siguro hindi ka nakapagbayad sa banal. Kung tayo ay may katotohanan, bakit hindi natin ito ginagawa? Alam niyo po, pagka pinag-usapan natin yung katotohanan, ay yung totoong konsepto nun, ay sa Sunday pa po ako matatapos. Gusto niyo po ba yan? Ay, hindi pwede. Ang buhay po kasi natin ay hindi po tudlot. Ang buhay po natin ay isang patuloy na relasyon sa ating Panginoon. At ang relasyon na yan ay tinalakay ko po ng Enero dun sa proseso po ng paglilinis. At kagaya sabi ko, hindi po ito bago sa inyo, ito po ay pinakapayak na katotohanan. Ang salita ng Diyos, ang pananalangin, ang pakikiisa o fellowship sa mga kapwa mananampalataya. You will never go wrong pagka ito po ay ating isa buhay, no? At mahalaga po rin natin maunawain, sinasabi ni Pablo, no? Yung transformation po kasi ay hindi po instant. Hindi po yan, tayo po lahat ay nag-aaral, tipo ba? Ako po ay grade 6 lang ang natapos ko. Tama po ba yun? Yun naman. High school pala. So lahat po tayo ay dumaan doon. Iba't ibang klase pong katotohanan. Hindi, katotohanan, ibig lang sabihin doon, facts, no? Pumapasok sa atin. Marami pong influences sa eskwelahan, sa paaralan, sa pamilya, sa mga kaibigan, pagpasok natin sa trabaho.
Nung panahon namin, ang influences lang na pumapasok sa amin ay nalilimbag, no, nalalathala. At paminsan-minsan, dahil sa radyo at TV, ay meron po nun. Pero ngayon, iba na po ang information flow. No? Ang dami po ng pumapasok na katuruan. Katuruan in a way na nag-i-influence ng kaisipan ng bawat isang nilalang. Hindi na po natin mapipigil yan. Kasi tatanungin ko, sino po ang walang Facebook sa inyo? Honest, sino? Ako lang. Ay, pinatay ko lang kasi yung Facebook ko. Hindi na ako nag-o-open nun. Sino walang internet? Sinong hindi pumupunta sa YouTube? Ay, may isa ron. Ang sinasabi po, hindi kinakailangan pumasok sa iglesia ang isang tao na maghahayag ng katuroang hindi tama. Kasi pupunta po tayo doon sa kalagitnaan po ng sulat ni Juan. Kaya nga binibigyan niya ng warning yung kanyang community to be aware nung papasok o yung pumasok na turo sa kanilang iglesia. Sa kasalukuyan, hindi na po natin kailangan yun. Paglabas nyo ng sanktuaryo, pagbukas nyo ng Facebook nyo, pagbukas mo ng email nyo, pagbukas nyo ng internet, andyan na uli ang flow ng information. So, ang ating batayan ng pananampalataya, ang salita ng Panginoon, ay nakikipag-compete, nakikipagtalastasan sa impormasyon na nanggagaling sa labas. Kaya, bawat isa sa atin, sabi ni Pablo kay Timothy, binigyan niya tayo ng wastong kaisipan. Binigyan niya tayo ng sound mind to discern, to make decisions sa bawat aspeto ng buhay. Kasi, at sabi rin ni Juan, kapag tayo nagkasala sa ating mga ginagawa, meron tayong advocate na tayo ay idudulog sa Ama at tayo magpapatuloy sa ating pakikipagpisan sa Kanya. At katugtong po niyan, sinabi rin ni Pablo, na dahil nga, isipin po natin, no, sinulat nila to 2,000 years ago. At noon walang internet, walang dyaryo, ngunit sa lugar po ni Pablo, nandun po ang turo ng mga Griego at nandun po ang turo ng mga Romano. Hanggang sa kasalukuyan, ang turo po ng mga Griego ay pinag-aaralan pa rin po. At sa katotohanan, ang kanilang mga sulat, kagaya po ni, kilala niyo si Aristotle, si Plato, si Platito, kilala niyo? Ay, hindi. Hanggang ngayon, yan po ay pinag-aaralan. At hanggang ngayon, yan ay pumapasok sa sistema ng kaalaman ng mundo. Kaya ako po, patuloy ko pong sasabihin sa inyo ang sinabi ni Pablo sa Romans 12. Kailangan baguhin niyo yung isip, yung transformation ng inyong pag-iisip na hindi umaayon sa pag-iisip ng mundo. Huminto na po ako sa pagsunod sa hearing sa Congress. Huminto na po ako sa pakikinig sa mga hunghang na politiko. Isang taon na po, hindi po isang taon. Wala pa rin nakukulong. Diba? Anong klaseng lipunan yan? Sorry po. Yung katotohanan,
Anong gagaling sa salita ng Panginoon? Maaaring ito ay pinag-aaralan ng mga scholars, ngunit sa ating mga simpleng tao, nauunawaan po natin yan. Hindi po mahirap unawain ang sinabi sa Biblia. Kaya yan po yung pinaka-payak na katotohanan na maaari po nating isaalang-alang sa ating paglakad. Hindi po sapat na kada linggo ay nakikinig kayo ng aming mga sermon, ng aming mga pananalita. Ang kasapatan po niyan ay iyong sariling pananaliksik at pag-aaral ng salita ng Panginoon. At dito na po ako magwawakas ng aking introduction. Ito po ay kabanatang 2 na po ito. So, tuloy-tuloy po tayo, hindi po natin mahatiin sa chapter, ngunit mahatiin po natin yung 1 John sa mga malalaki pong bahagi. So, ang aking pong request, ang aking pong suggestion, basahin niyo po, maiksi lang yun. Pababasa niyo siya in 30 minutes or less. Kabanatang 2, talatang 1. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ito po ay isang katotohanan na nire-reject po ng mundo. Kasi to a big extent, ang paniniwala po kay Jesus ay nagiging extremely, siguro mali extremely, ay nagiging exclusive. Ibig sabihin, yung wala dun sa kalipunang yon ay nasa labas po. At hindi sila maliligtas. Parang ganun po yung exclusivity nung sinasabi. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi sa sanlibutan. Ang sabi diyan, and He Himself is the atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins, for the whole world. Ang sacrifice na word po ay ginamit ay hilasmos. Ang ginagawa po yan ni Sister Finn, ano yun? Hilamos. Hilamos sa umaga, di ba? Ito daw po yung Greek word, no? Medyo mahirap po sa Ingles kasi ang ginagamit po ay expiation, propitiation, or atonement. Ibig sabihin lang po nun, kabayaran. So, si Jesus, ang kabayaran ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sa mga intellectual, sa mga learned, kagaya ng mga Griego, ng panahon ngayon at sa kasalukuyan, yan po ay, sabi lang, utterly nonsense yan. Hindi ko tatanggapin yan. Ngunit yan po yung sinasabi ni John. At hindi yan po, well, kasi minsan tayo mahilig makapag-debate, di ba? So, hindi po ito subject sa debate. Ito po ay mga factual na sinasabi ng ating mga apostol. Kasi yung pinaka-content, turning aside divine wrath or cleansing from sin also reflects hilasmos. Mahalaga po na yung konsepto na total exception from divine wrath. Kaya nga sinasabi sa umpisa ni John,
ay yung pong buhay na walang hanggan. So tinanggap natin si Jesus sa ating mga puso upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at ma-exempt dun sa divine wrath na sinasabi ng Diyos na ibibigay niya sa mga created being niya. And dito po nilagay ko ng final word. Si Jesus po ang ating paraclete o advocate para sa ating mga kasalanan. Kaya tayo nakikita ng Panginoong Diyos na malinis dahil po kay Jesus. Kung niyo pong naunawaan, madalas pong sinasabi yan ng inyong mga pastor, na yung ating righteousness ay hindi po nanggagaling sa ating mga sarili, kundi nanggagaling po sa katwiran ng ating Panginoong Jesus. Next week po, itutuloy ko, pero ang pag-aaralan po naman natin, ay tungkol po sa gitnang silangan. Kayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil ang salita niyo po ay hindi magmamaling. Ang salita niyo po ay patuloy po namin tatago sa aming mga puso. Salamat o Diyos dahil bagamat alam na po ng karamihan sa amin ang katotohanan ito, aking pong muling ipinapahayag upang aming mabalikan ang ibinigay po sa amin ng aming Panginoong Yesus. Ang kaligtasan na nanggagaling sa Kanya. Panginoon, samahan niyo po ang inyong PMC Marikina. Samahan niyo po kami sa aming lakbayin, sa aming lakarin, sa aming ginagawa sa araw-araw. Alam ko po na ang bawat isa ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. Alam po namin ang bawat isa ay nagkakasala. Alam po namin ang bawat isa ay may kanya-kanyang adikain, kanya-kanyang mga hinaing, Panginoon. Ngunit ang mahalaga po ay ang katotohanan na si Jesus po ang aming tagapagtanggol sa Ama sa panahon ng aming kasalanan, sa panahon ng aming panghihina. Panginoon, salamat po dahil hindi niyo kami pinabayaan at binigyan niyo kami ng daan para ipagpatuloy po ang aming pamumuhay dito sa mundo. So, sa libutan na punong-puno po ng kasalanan, Panginoon. At kami po ay dito kasama at dahil nga po sa inyong provisions na kami ay, if we confess, you are righteous to forgive us. Salamat, Panginoon, sa baging ito. At ang dalangin ko po, ang iyong mga salita ay manatili po sa aming mga puso, sa aming mga isip, at sa aming paglakad sa tuwi-tuwi na maalala po namin na si Jesus ang aming tagapagtanggol, ang aming advocate, diyan po sa inyong kinalalagyan namin, Ama. Salamat, Panginoon. Ito po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.